Samantala, formal nang kikilalanin mamayang hapon ang mga nagawaging party list na mabibigyan ng pwesto mula sa 63 congressional seats para sa nagdaang desisyon 2025. Pero bago yan, nitong Sabado ay naiproklama na rin ng COMELEC o Commission on Elections ang 12 bagong senador na mauupo sa 20th Congress. Sa balitang yan, tinutukan ni Dustin Bayog. Nakatakda ng iproklama ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang mga nagwaging party list sa katatapos lamang na 2025 national and local elections. Ayon sa COMELEC na siya ring National Board of Canvassers o NBOC, sabay na kompleto ang pagbilang ng boto ng party list at ng mga senador. Pero ngayong araw ang tinakdang proklamasyon upang bigyan daan ng kompetasyon sa kung ilang miyembro ng party list ang mauupo sa Kongreso. Dagdag pa ng COMELEC, 63 sectoral seats ang makukuha ng mga party list na siyang 20% ang House of the Representatives kung saan kailangan makakuha ito ng at least 2% na kabuang boto para sa guaranteed seat. Noong Sabado ay nauna ng pinroklama 12 senador na nagwagi noong eleksyon na ginanap sa Manila Hotel, Tent City. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni COMELEC Chairman at Attorney George Garcia ang naging papel ng kabataang bumoto sa nagdaang eleksyon. At sa hanay ng mga bumoto, namumukod-tangi ang lakas ng tinig ng kabataan. Ang millennials at Gen Z na madalas na pagkakamalang tahimik o abala sa sarili nilang mundo ay buong giting na nakisangkot, nakibahagi at tumindig para sa ating kinabukasan. Hindi na sila maaaring paratangan o pagbintangan na nananatili sa gilid ng kasaysayan. Kasabay nito nagsimula ang proklamasyon mula sa ika-12 pwesto kung saan nakuha ito ni Senador Amy Marcos na mayroong 13.3 milyong boto. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Sinundan naman siya ni Senador Lito Lapid na may kaparehong 13 milyong boto na nangako masisipagan pa sa paggawa ng mga batas na makakatulong lalo na sa mga mahihirap. Nakuha naman ni Camille Villar na kapatid ng isang senador na si Mark Villar ang ika-10 pwesto na may 13.6 million votes na hindi maiwasang maluwa sa kanyang talumpati. Sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulong po sa akin at nagbigay ng tiwala at suporta, maraming salamat po. Iingatan ko po ang inyong tiwala at suporta. Sumunod kay Villar ang 3 miyembro ng Alyansa Slate na sina Senador Pia Cayetano, Senador Tito Soto at Senador Ping Lacson at sinundan ng miyembro ng PDP laban na si Senador Rodante Marcoleta para sa ika-10 na pwesto na mayroong 15.2 milyong boto. Hindi naman nakadalo si ngayon Senador Kiko Pangilinan na nasa ika-5 pwesto dahil kinailangan nitong dumalo sa graduation ng kanyang anak na si Frankie Pangilinan sa Amerika. Pagkakaisa naman ang isa sa binigang diining ngayon Senador Erwin Tulfo na nakakuha ng ika-4 na pwesto na may 17.1 million votes. Unity is not just a concept we talk about during elections. It is the foundation of a strong and resilient nation. It is what binds the rich and the poor, the young and the old, the people from Luzon, Visayas, and Mindanao. Habang pinasalamatan naman ni Senador Bato de la Rosa na isa sa 3 kandidatong nakakuha ng higit 20 milyong boto ang kanyang kapwa PDP laban ng kumandidato at inalay nito ang panalo para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam ko po, yung botong binigay niyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Sinundan siya ni ngayon Senador Bam Aquino na nagpasalamat sa kabataan na bumoto sa kanya at umangat sa ika-2 pwesto sa opisyal na tala ng botohan. Napakaraming kabataan na nagsuporta, lumabas, nagsalita, nag-post, nag-house to house, kaya po tayo umabot po dito. At sa kabataang Pilipino, lubos-lubos po ang pasasalamat natin. Maraming salamat. Huli na bang prinoklama ng una sa botohan na si Senador Bongo na nakakuha ng malaking lamang at mayroong higit 27 milyong boto. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ito sa bawat Pilipinong bumoto sa kanya at nagpasalamat din sa dating Pangulo at kay Vice President Sara Duterte. Hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Samantala, nagsabi sa Attorney Garcia na maghahanda sila ng resolusyon ngayong araw kaugnay sa mga party list, partikular na sa magiging alokasyon ng mga ito sa Kongreso. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.